Okay, magandang tanghali sa ating mga minamahal ko mga kapatid na narito at ating sa mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos na nagbibigay ng biyaya at pag-asa sa ating pambuhay. Amen? Amen. Okay, amen. Ang paksa natin ngayong umaga, ang mga nahihiyang ipahayag si Kristo Jesus sa harap ng mga tao. So ito, merong mga tao na sumasampalataya kay Kristo Jesus, ngunit sila ay nahihiyang ipahayag ang mga kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na yung kanyang mga salita. Kaya pagpatuloy natin. Sa Mateo 10:32, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilangalin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. So, kung tayo'y nananalig kay Kristo Jesus, huwag tayong mahiyang ipahayag yung kanyang mga salita. Tulad ng ating yung pasanin ko ay dapat din ninyong pasanin. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung merong mensahe na aking ipinopost sa Facebook, sa Reels, sa Story, at ito'y naitatag sa inyo, natatag sa inyo, ay huwag kayong mahiya na ma-share ito sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan. Sapagkat ang maliwanag ang sabi ni Kristo Jesus, ang sino man tumikilala sa akin, sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na sa langit. So, kung tayo hindi nahihiyang ipahayag yung salita ni Kristo Jesus, ay dapat natin ibahagi ito sa ating mga kaibigan. No? Tayo'y ipakilala natin na tayo'y lingkod ni Kristo Jesus. No? Lalong-lalo na sa pamilya natin. Huwag tayong mahiyang magsabi tungkol sa mga pagpapala o mga biyayang binibigay ni Kristo Jesus sa ating sariling pamilya. Sa pamamagitan nun, tayo ay magiging halimbawa sa kanila na tayo'y maakit natin sila patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung tayo mismo ay nahihiya tayo para sa ating pamilya, na ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo, ang kadakilaan niya sa kanila, sabi ni Kristo, hindi niya tayo kikilalanin sa harapan ng kanyang Ama. So meron tayong responsibilidad na ipagbunyi o ipahayag ang kabutihan, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy natin sa Matthew 10:33, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit ang sino mang ikaila ako o itanggi ako sa harapan ng mga tao, ay itatanggi ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. So ayaw nating ipahayag ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng publiko, sa mga tao, lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, itatanggi ko rin kayo sa harap ng aking Ama na nasa langit. So huwag tayong mahiya, mga kapatid, na ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na ang kanyang salita sa mga iba't ibang tao, lalong-lalo na sa pamilya natin, sa kaibigan natin. So kung ano yung naipopost ko, isi-share ninyo, huwag kayong mahiya. No? Ako ba'y kinakahiya ninyo? Titignan natin. Sa Luke chapter 10, verse 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ay mga alagad ni Kristo Jesus. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. So, ang ating Panginoong Jesucristo, nasa kanan ng kanyang Ama ngayon, nasa langit siya. Meron siyang isinugo, no? Bawat isa sa atin ay isinugo ni Kristo Jesus. Ako yung nangangasiwa sa inyo na isinugo ni Kristo Jesus upang
ipahayag yung utos ni Kristo Jesus o yung kanyang salita. Kaya nga, ang sino mang nakikinig sa akin ay nakikinig din kay Kristo Jesus. Ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil din niya si Jesus. Maliwanag yun. At ang nagtatakwil sa akin, ito sino man ang nagtatakwil sa akin, automatic tinatakwil niya si Kristo Jesus. Kapag ganon, tinatakwil natin si Kristo Jesus, tinatakwil na rin natin ang kanyang Ama, ang ating Panginoon Diyos. So yun yung maliwanag. So, nahiya ka bang ipahayag yung salita ng Diyos? Dahil yung salita niya ay ipinahayag ng sugo niya, ng kanyang lingkod, no? O, tandaan natin yun, no? Kung ipinapahayag ko yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kabutihan, dahil ako ay lingkod niya, kayo naman ay nakikinig, ay tinatanggap din ninyo yung salita ni Kristo sa pamamagitan ko. Ngayon, kapag natanggap ninyo yung salita ni Kristo sa pamamagitan ko, natanggap din ninyo ang salita ng Diyos. Ganun yun. Hindi yung nahiya akong i-share yung mensahe ni Brother Enzo. Siya yung lingkod ng Panginoon. Kung kayo'y sumusuporta sa akin, kung ano yung pasanin ko, pasanin din ninyo, yun ay kikilalanin kayo ng ating Panginoong Jesucristo at kikilalanin din kayo ng kanyang Ama na walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Pagpatuloy natin, mga kapatid, sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, tayo rin, sinasabihan tayo. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Maliwanag yun. No? Kaya nga, ang gawain natin ay gawang kabutihan. At hindi tayo mapagod sa gawain na ito. Sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kabutihan. No? At sa takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga sabi ni Kristo Jesus sa Lucas, sabi niya, ang mananatili sa akin ay maliligtas. So, yun yung kanya. No, yun ang sabi niya. Ang mananatili, ang nagtitiis at nananatili sa akin ay maliligtas. So, yun yung sabi niya. No, ngayon, ay huwag tayong mapagod sa gawain na to. Huwag tayong mapagod sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa pagbabahagi ng salita na kung saan yan ay pinahayag ng lingkod ng Diyos. Kasi kasama tayo na doon sa gawain na yun. Okay, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, yung kabutihan ay hindi lang yung tayo'y hindi sumusuko sa gawain ito, bagkos tayo'y gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Lalong-lalo na sa ating sariling pamilya. Yun yung kabutihan na dapat natin hindi tayo mapagod sa paggawa ng kabutihan. Okay? Yung pananalangin mo araw-araw, yun ay kabutihan yun. No, huwag tayong mapagod sa panalangin. Tayo manalangin sa ating Panginoon Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. So, yun. So mga kapatid, balik tayo din. Sa 32, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama. So, ang ibig sabihin, tayong hindi nahihiyang magpahayag ng salita ni Kristo Jesus, lalo na sa pamilya natin, sa kaibigan natin, ayun ay kikilalanin din tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng kanyang Ama. Amen?
Amen. So, sana naunawaan natin yun. Ngayon, Tomo, isang lingkod ng Diyos, yung nagpapahayag ng salita ni Kristo Jesus at ng kanyang salita, maliwanag, sabi ng ating Panginoong Jesus, ang nakikinig sa lingkod ni Kristo Jesus tulad ko ay nakikinig kay Kristo. Ang nakikinig kay Kristo Jesus, nakikinig din sa kanyang Ama. Yun ang maliwanag. Kung ano yung ipinopost ko sa Facebook, no, sa social media, at yun ay ibinabahagi rin ninyo, yun ay hindi kayo nahihiya doon sa kanyang salita. Although yun ay ipinahayag ng kanyang isang lingkod. Ngunit tandaan natin, ang pagpapahayag ng isang lingkod ay pagpapahayag ni Kristo Jesus yun. Kung tayo ay hindi nahihiyang ibahagi yun sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan at sa mga ibang tao, tayo ay kikilalanin ng ating Panginoon si Kristo sa harapan ng kanyang Ama, ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Amen. Sana naunawaan natin ang paksa na ito. Amen. Amen. And God bless us all. Amen.